Isang battle na puro tension, punchlines, crowd chants, at ilang tabuos na nagpainit ng entablado. Sa video na to, tutukan natin ang 3 round ng patas. Paano nag-setup ang bawat rapper, anong mga bars ang tumalon sa transcript, at bakit nagkaroon ng ganitong result. Rewind natin yung mga highlight at tignan kung technical na panalo o puro crowd-driven effect ang nag-decide. Iwas spoilers muna. Ang bawat round verdict lalabas lang pagkatapos ng pinag-uusapang round. Round 1, Looney nag-deploy ng tight audible wordplay, recurring visual jokes at isang branded closer bilang mini-beat. Badang sumagot gamit ang mabilis na regional anecdotes, name association attacks at energizing threats na tumutok sa reputasyon at politika. Marami sa momentum dito nakadepende sa delivery at crowd reaction, kaya medyo debatable ang scoring. Dito nag-build si Looney ng isang visual gag na sinamahan ng audience moment. My God, mas matangos pa yata yung kaliwa ko na eye bag. Tapos maglalabas ka pa ng clothing line. Ano yan, para masabi nakasabay? Sige nga, taas ang mga kamay. Sino dito tangang bibili ng damit na may badang na nakalagay? O diba? Bakit kasi tinatakan mo pa ng face mo, badang? Alam mo naman kasing pamputapete yan, taste mo, badang. Gusto mo palang bumenta, dapat plain white na lang. Pinapakita nito kung paano niya ginagawang comedic bit ang isang alleged merch line para gawing tacky ang imahe ng kalaban. Effective kung tumunog ang crowd. Isang succinct closer mula kay Looney. Dang lagi mong tatandaan, ako si One Punch Line Man, isang bara ka lang! Tagline na madaling tandaan at nagpo-brand ng kanyang round. Nagbibigay ng finish na pwedeng i-replay ng audience. Simpleng pero malinaw na pun ang susunod. Yung mukha mo kahit sa ang anggulo tingnan, ang gulo tingnan. Technical audible pun, mabilis ang payoff at naglalaman ng craft sa pagmanipula ng tunog para insulto. Status contrast moment para i-demote ang kalaban. Hindi mo ba napansin lahat kami naka-aeroplano, ikaw lang ang pinagbarko? Maiksing imahe na malinaw ang intensyon. Ipinapakita na iba ang level ng mga kasamahan kumpara sa target. Local name drop plus a vivid simile. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang laughing stock namin ni Paring Glock kasi pasabit-sabit ka na lang sa mga racket na parang shuttlecock. Nakakabit ang credibility sa name drop at ang simile, shuttlecock, malinaw ang visual. Magsisilbi itong crowd gesture kapag kilala ang reference. Badang gumamit ng political name association dito. Si JB ay si Looney ay si Binay. Mga pakitang tao pag nakatalikod, mga nakataas ang mga kilay. Parang si... Malakas ang delegitimizing move. Ina-associate ang kalaban sa controversial figure. Pero tandaan, ito ay paratang ayon sa rapper. Cultural comparison na nagpe question ng authenticity. Sinasabayan mo pa yung karir mo ng ganyan, hindi ka naman si Kurt Cobain. Si Looney ka lang na mala JB Bay. Epektibo sa pag-frame ng kalaban bilang imitator. Mataas ang impact kapag alam ng crowd ang Cobain connotation. Compound attack na naglalaman ng personal accusation. Si JB yung walang hiya na sumira ng pangalan ko nung buhay pa si Kuya. Si JB yung tao lang pero ugali, animal. Si JB yung superstar pero plastic sa personal. May emotional weight dahil inaakusahang sinira ang pangalan niya. Muli, ito ay paratang ni Badang na ginagamit para i-delegitimize. Isang simple anecdotal gag na meant to embarrass. Kahit maghapon ka magpipipindot doon, walang lalabas kahit na-resibo doon. Hyperbolic ATM joke na madaling maintindihan at nagba-build ng public embarrassment vibe. Direct threat to status na scene-specific. Kaya wag ka nang pumapel, Enigma, dahil pagkatapos ng battle na to, si Looney wala ng papel sa liga! Malinaw at memorable, tinatarget ang reputasyon ng kalaban sa liga, kaya effective bilang scene burn. Round 1 verdict, Looney. Dikit at debatable, medium confidence. Textual, mas malinis ang punch mechanics ni Looney at may branded closing bit, habang si Badang nagbigay ng malakas na energy at delegitimizing name associations. Maraming moments dito ang delivery and crowd dependent, kaya pwede ring mag-iba ang decision live. Round 2. Looney nagpatakbo ng literacy intelligence team gamit ang malinaw na coined labels at nagpivot papunta sa isang humanizing confession.
Badang sumagot sa mas visceral na escalation, grotesque body humor scheme at prolonged sexual humiliation sequence na nagtapos sa malakas na crowd chant. Muli, medium confidence dahil may ilang garbled ad-libbed parts. Looney nagdi-drop ng pop culture rename dito. Alam mo ba, ikaw yung nawawalan duwende sa story ni Snow White? Alam mo pangalan mo doon, ikaw si No Read, No Write. Mabilis at madaling machant. Magandang labeling punch na tumutok sa literacy angle at madaling lumagay sa crowd memory. Personal jab na nagdadagdag emotional sting sa tema. Napakasaya. Ganap ka ng ama. Sa wakas ba'y kasabay ka na mag-aral magbasa? Pinapalalim ng line ang literacy attack sa personal level. Nagtataas ng humiliation factor ng simple at malinaw. Dito nagpivot si Looney papunta sa sincerity. Yan, huli kong laban, kalusugan ko'y palyado. Panay ihi ng dugo at sumusuka pa sa banyo kasi yung kanang kong bato ay puro sugat at barado. Pero dahil sa sinumpaang pangako, pinilit ko sumampas sa entablado. Sinugal mo na mga plano, tinanggap ang una ko natalo. Dahil mas mahalaga pa sa standing ko sa ligang to, ang tunay na katayuan ko sa tao. Humanizing close, sinasabi niyang mas mahalaga ang tunay na tao kaysa liga standing at pwedeng magbigay ng respeto kung tama ang delivery. Isang linguistic mock na naging visual gag. Born to be fight? Puta, dapat pinatato mo. Crisp na technical hit, ginawang joke ang grammar error at binigyan pa ng visual punch. Tattoo para sa comedic effect. Persona framing mula kay Looney. Hindi naman kasi yung lumalaban para kumuha ng panalo. Lumalaban ako kasi masarap mangupal at manggago. Nilinaw niya na ang motibasyon niya ay performance at pang-aaliw, hindi lang panalo. Nagbibigay ito ng konteksto sa kanyang mga tirada. Badang umi-escalate sa grotesque payoff dito. Yung tipong gelatin na lang yung kakainin mo pero di mo pa manguya. Yung tipong tubig na lang ang iinumin pero di mo pa malunok. Tas ang pinaka nakakalungkot, tigas na yung burat mo pero di ka makaiyot. Ironic reversal na nagpapabagsak ng macho boss patungong impotence. Cohesive payoff sa grotesque scheme. Malakas na call and response para irally ang crowd. Kesa naman magkakalyo yung kamay mo araw-araw ka jajakol 5 times a day. At ano sinasabi mo, badang is love. Patunayan mo nga sa mga tao dyan, kiss sabayan! At pwede nyo ba ako sabayan? Kupal ka badang, gago ka badang, tarantado ka badang, pero astig ka badang! Clear crowd rouser. Paulit-ulit at madaling sundan. Nag-generate ito ng momentum at live pressure sa kalaban. Wordplay na naglalaro sa double meaning ng titigas. Hindi natitigas ang tae mo kahit ilang beses ka pang uminom ng diatabs. Double entendre na nagiging visceral image. Technical ang pivot, pero kailangan ng tama ang timing para lumabas ang punch. Gross out setup payoff example ng badang. Kaya try mo kung kainin, tignan natin kung di ka magkaroon ng LBM. Simpleng structure pero epektibo sa pag-trigger ng disgust laughter. Depende kung gusto ng crowd ang crudeness. Isang direktang sexual humiliation threat na nagpalabas ng tension. Yung tipong tubig na lang ang iinumin pero di mo pa malunok, tas ang pinaka nakakalungkot, tigas na yung burat mo pero di ka makaiyot. Yan ang gagawin ko sa'yo, kaya ipasalsal na lang kita sa mga tropa mong gay. Mataas ang provocation, designed para rumatel ang kalaban at mag-energize ng crowd, pero ethically fraught at pwedeng mag-aliwalas ng ilan sa audience. Round 2 verdict. Badang, dikit at debatable, medium confidence. Badang umusad sa visceral escalation at crowd chant na nagbigay ng momentum, habang si Looney nagpakita ng konsepto at human pivot. Marami sa impact dito nakadepende sa live delivery, kaya medyo mababa ang certainty. Round 3. Looney tumutok sa character and credibility dismantling gamit ang maraming micro-punches at isang tight close na nag-synthesize ng jealousy illegitimacy theme. Badang sumagot sa mas mataas na framing, religious moral imagery at isang anaphora na nire-reframe ang debate ng value beyond pure rhyme. Ito ang pinaka-clear na round on paper, pero may ilang murky transcript lines kaya confidence medium pa rin. Malakas na closing rebuttal mula kay Looney. Ikaw naman yung kaliwang kamay kasi ikaw yung tigapunas ng puwet. Pero huwag ka mag-alala, badang.
Hindi na kita kailangan iligpit kasi matagal ka nang pinatay ng sarili mong inggit. Die! Nag-reframe ng resulta. Sinasabing ang kalaban ay nilamon na ng sariling inggit. Satisfying thematic closer na nagkaroon ng strong crowd effect. Clever literalization ng metaphor dito. Porkit hindi kaya makipagsabayan sa lyrical na battle, mambabato na lang sa entablado ng literal na battle ng mineral na water. Wordplay na nagpapakita na dahil hindi kaya ang lirikalidad, nagre-resort sa physical antics. Malinaw at visual ang punch. Isang shock line na nag-trigger ng malakas na reaksyon. Isipin mo, sa dami ng sinayang mong kuryente, pwede na sanang pampailaw yon ng mga nasalanta na Yolanda dun sa Leyte. Basta balitaan ko pa yung kanta mong Papaya. Ginawa mo daw ringtone. Tapatin mo ako. Sigurado ka ba na wala kang Down syndrome? Alam nyo ba kung bakit ginawa ni Papaya Man yung Papaya na kanta? Akala niya kasi papaya na yung magpapayaman sa kanya. Ableist at offensive. Immediate crowd reaction noted. Epektibo live pero nagagamit ang offensiveness kaysa technical craft. Blunt dismissal na nagpapababa ng status ng kalaban. At kung akala nyo personalan na naman, di ko na kailangan mangganyan kasi mas mababa pa sa imburnal to si Badang. Dehumanizing metaphor para ipakita contempt. Mabilis at madaling maintindihan pero dapat gamitin ng maingat. Commercial takedown na madaling ma-relate ng audience. Hindi nasisikat yung mga kanta mo kahit piratahin pa sa torrent. Simple market-based burn. Nagsasabing wala talagang demand sa music ng kalaban kahit piratahin pa. Malinaw at madaling tanggapin. Concrete image work na nag-undercut ng perfect persona. Kala mo perpekto? Pormahan pati neto, pang manong, karpintero, pinapatong yung chaleko doon sa sando niya na eko. Texture-driven rose. Konkretong detalye ang nagpapababa sa crafted image ng kalaban at tumutulong sa pagtatayo ng ridicule. Structured parallelism mula kay Badang. Kung hari ka ng tugma, alagad naman ako ng sining. Kung hari ka ng tugma, sa musika naman, ako'y alipin. Kung hari ka ng tugma, utusan naman ako ng kabutihang loob. Pero Anaphora na epektibo sa pag-claim ng ibang domains, art, music, goodness. Nakakatulong itong palawakin ang kanyang identity beyond rhymes. Demythologizing line na nag-a-attack ng fan worship. eto ba'y niluluhuran nyo ang Panginoon ng rap pero literal na demonyo? Malinaw ang reversal. China-check nito ang autoridad ng idol at inalis ang charismatic aura, strong rhetorically kapag tumunog sa crowd. Faith-forward closer na nag-reframe ng moral position. Tinanggap ko yon dahil I don't believe in luck, I believe in Jesus. Bilingual closer na nagbibigay ng principled tone, pwedeng mag-humanize at magbigay ng dignified exit sa tama ang timing. Name drop gamit ang isang pambansang figure para magpanakot. Ako si Manny Pacquiao. Binabalik ko sa kulungan ng mga hayop na ligaw. Pacquiao reference para palakasin ang menace. Malinaw but slightly clumsy, pero nakadagdag sa threatening image. Round 3 verdict. Looney. Clear. Medium confidence. On the page, Looney's micro-punches at closing synthesis na itala bilang mas malinis at mas direct ang impact. Habang si Badang nagpakita ng structural rhetoric at faith reframing. Transcribed crowd hits support Looney's clearer round win. Final verdict. Looney takes it to Chandler 1. Looney 2, Badang 1. Hindi ito landslide. Looney eked it out sa mas malinis na punch mechanics, tight setups at branded closers sa rounds 1 at 3. Si Badang naman nanalo ang round 2 sa visceral escalation, crowd chant at raw energy. Maraming moments dito delivery and crowd dependent at ilang transcript garbling ang bumaba ng confidence. Kaya ang desisyon na to ay editorial, ngunit nakabase sa textual punch clarity at structural finishes na nakuha sa scorecard. Salamat sa panunood. Kung may gusto kayong i-dissect na ibang exchange o may highlight na dapat i-replay, drop nyo sa comments. Subscribe para sa susunod na breakdown ng laban.